Buwisit ka, bitiwan mo nga ako agad. Wala akong sakit, Boss Zhao, nasabi ko na po ang sitwasyon. Base sa hindi nito pagkain at pagtaob, ang tingin ko ay bumigay na ang mga internal organ nito. Bumigay ang mukha mo, Lintek, nasuffocate ako sa amoy na iyon eh. Sino bang matinong tao ang magbubuhos ng pabango sa aquarium? Simula noong makuryente ako sa oxygen pump noong nakaraan. Nakakarinig na ako ng isdang nagsasalita. Pero grabe, ang lutong magmura ng arawana na ito na nagkakahalaga ng 8 milyon. Expert, may pag-asa pa ba? Wala na masyadong saysay kung i-revive pa. Mahihirapan lang ito kung patatagilan pa. Mas mabuti sigurong patulugin na lang ng maayos. Patulugin mo ang lelang mo. Hala Potek, huwag niyo subukan iyan. Hindi po internal organ ang problema. Ang tubig po, ay, Diyos ko. Sandali lang. Huwag mong hawakan. Masyadong maislan ang lagay niya ngayon. Pwede itong mamatay anumang oras. Tagalinis ka lang ng aquarium. Pananagutan mo ba kapag may nangyari? Hindi ko po hahawakan ng isda. Titingnan ko lang ang tubig. Na-test na namin ang tubig. Ang ammonia, nitrogen, nitrite, pH level, hardness, at conductivity ay nasa normal na antas lahat. Iyan lang ang tinest nyo. Para sa normal na emergency diagnosis. Sapat na ang mga iyan. Sobrang linis ng ibabaw ng tubig, doon palang mali na. Boss Zhao, may nilagay po ba kayo sa aquarium kamakailan na hindi para sa isda? Wala naman. Sinungaling, naglagay kaya siya ng essential oil. Pati holy water, tsaka pampaswerteng likido. Nasaan po ang mga iyon? Anong ibig mong sabihin? Pinagdududahan mo ba akong may nilagay dyan? Mr. Shen, top of the line ang system na gamit dito sa bahay ni Boss Zhao. May mga profesional na nagre-record ng daily maintenance niyan. Walang problema sa kalidad ng tubig. Huwag kang magmagaling at manlito. Aanhin mo ang top of the line na system. Kung ang tandang may-ari naman nito kung ano-ano ang binubuhos sa loob. Amoy sandalwood itong rebulto ng Dragon King. Oo, iyang badoy na basurang iyan. Nahilo nga ako sa amoy niyan Malamang, sandalwood ang amoy ng nilagay nyo. Na may halong alkohol, binuhos sa may bandang likod sa kanan ng aquarium. Pagkabuhos, nagkaroon agad ng oil film sa ibabaw ng tubig, kaya nagkukumahog sa paglangoy ang arawana. Hanggang sa tumaob na ito. Hindi naman pabango iyon ano pala iyon? Galing iyon sa feng shui master ko. Dragon King Good Luck Potion daw iyon. Kagabi, alas 11:37 ng gabi. Nakasuot pa siya ng bathrobe, may hawak na insenso sa kaliwa, tapos binubuhos ng kanan yung lintek na potion na iyon. Nakapikit pa siya habang nagmamakaawang pataasin ko raw ang stock market niya. Nasaan po ang ingredients niyan? Wala gaano karami ang nilagay nyo? Kaunti lang naman. Kaunti daw. Kalahating bote kaya yung binuhos mo. Malamang umabot ng ilang dosenang mililitro iyon. Paano mo nalaman? Iba po kasi ang itsura ng oil film at bula sa tubig. Namumula ang hasang nito at nahihirapang huminga. Mukha itong acute gill damage dahil sa matinding iritasyon na dulot ng kemikal sa tubig. Hindi ito organ failure. Mayroon ngang oil film. Ang mga volatile additive, hindi laging makikita sa ammonia at nitrite levels. Ano nang gagawin natin ngayon? Iligtas na agad. I-ready ang tubig, dapat pareho ang temperatura. Hindi dapat lumagpas sa 1 degree ang difference ng bagong tubig. I-todo ang oxygen. I-ready nyo ang activated carbon. I-set up na ang quarantine tank, bilis. Sundin nyo lahat ng sinasabi niya. Takpan ng itim na tela para dumilim, mabawasan ang stress niya. Bawasan muna ang lumang tubig, tapos dahan-daang ilagay ang bago. Huwag bibiglain ang pagpalit, masyadong mapanganib kung ililipat siya ngayon. Sira na ang balanse niya, kapag nilaipat pa natin siya, baka mamatay agad siya sa stress. Apurahin mo nga siya, nagpapatumpik-tumpik pa
Gagawin na yata talaga akong display nito. Kapag wala pa kayong ginawa, pagkalipas ng 10 minuto, wala na talaga tayong magagawa. Sige, pwede ka pa ring makinig sa eksperto nyo. Tapos, ibaon mo na rin sa lupa yung 8 milyon mo. Sundin nyo siya. Ako ang mananagot kapag may nangyari. Nandito na ang bagong tubig. 27.8 degrees, yung lumang tubig 27.6. Pwede na yan. Gumamit ng pH buffer. Dahan-dahan lang ang lagay, huwag mong ibuhos ng isahan. Higupin muna natin ang mga dumi at irritant. Huwag kayong gagamit agad ng matatapang na gamot. Hindi niya kakayanin yun. Palido ang galaw HMPH, iligtas muna natin siya bago tayo mag-usap. Nangingisay na naman siya. Huwag kayong sumigaw, bawal siyang magulat ngayon. Dahan-dahan naman. Sigurado ba yang mga kamay mo? Isang kaliskis ko lang, mas mahal pa sa 1 buwan mong sweldo. Kung gusto mo pang mabuhay, manahimik ka at magtipid ka ng oxygen. Dr. Shen, kinakausap mo ba yung isda? Pinapakalma ko lang siya. Grabe naman, masyadong masakit sa tainga yung pampakalma mo Susunod, bigyan siya ng low concentration na protective medicine bath. Kapag sobrang baba ng concentration, wala ring silbi. Kapag sobrang tapang naman, mamamatay siya agad. Mabubuhay ba siya? Hindi ko alam na kasalalay na iyan sa kanya. Siguradong mabubuhay ako, no? Hindi pa nga nilist ang mga stocks ng lalaking yun Grabe magtanim ng sama ng loob ang isdang to. Bakit wala pa ring epekto? Huwag kang apurado. Hindi lumala ang lagay niya, kaya magandang balita na yan. Bumabagal na ang paghinga niya, paano nangyari yun? Gumalaw siya, hindi ba? Huwag kayong masyadong lumapit. Anong tinitingin-tingin nyo dyan? Ngayon lang ba kayo nakakita ng isdang bumaliktad? Konting tiis pa. Buhay-buhay na siya. Lumalangoy na nga siya talaga. Aba, ayos ka rin bata May ibubuga ka. Mukha ka lang purita, pero may ibubuga ka nga talaga. Buhay na siya, di ba? Buhay na siya. Stable na siya ngayon, pero napaka-critical ng susunod na 24 oras. I-maintain ng mataas na oxygen, padilimin, at huwag munang pakainin. Hayaan nyo lang humandar ang filter. Paglipas ng 4 na oras, palitan nyo ng kaunting tubig tapos ay test ulit. Huwag lang puro normal na test ang tignan nyo, pati na rin yung ano nga ba yun, pampaswerte. Huwag mo nang hahawakan ng aquarium. Opo, maliwanag. Hindi ko nahahawakan. Dapat lang na matuto na siya. Kapag nagbuhos pa siya ulit niyan, tatalon ako sa madaling araw para gulatin siya. Oo nga, nakaligtaan talaga natin yung mga pwedeng makasama sa tubig. Tama talaga ang sinabi ni Dr. Shen. Dr. Shen, naku, maraming salamat talaga sa iyo ngayon. Iniligtas mo mula sa kamatayan ang swerte ko sa pera. Hindi po siya swerte sa pera. Buhay po yan. Huwag nyo na siyang pahirapan sa kung ano-anong kalokohan. Narinig mo yun. Buhay ako, hindi ako tagahula ng stocks mo. Master, haha, magta-transfer na ako ng pera, ngayon din. Ayan, pumasok na. 200,000. Tanggapin mo muna ang maliit na halagang to. Kapag kulang pa, dadagdagan ko. Mula ngayon, ipinagkakatiwala ko na sa'yo ang pag-aalaga sa dragonfish ko. Ang 200,000 sa cellphone ko ay sobrang tahimik, pero grabe makakumbinsi. Huwag mong tanggapin yan. Bakit? Hindi ba ako ang nauna? Shenzhou, Kuya Joe, huwag ka namang ganyan. Natatakot ako baka sumikat ka na. Anong nasusunog? Hindi nasusunog, sumikat ka na. Habang mas nagiging exaggerated yung mga kwento nila, lalo akong kinakabahan Nakita mo na, Shenzhou. Hindi ka na basta-basta empleyado lang ngayon. Kaya dapat, taasan mo ang sahod ko.
Pag-usapan muna natin ang career mo. Ikaw na ang bagong head ng department. Ang badoy naman. Sige, magre-resign na lang ako ng mabadoy. Uy, tatasan ko na. Iba pa yung bonus mo ngayong buwan. Eh di sana kanina mo pa sinabi. Pansin nyo ba, parang iba ang lakad ng taong to ngayon. Lumaki na ang ulo. Hindi ba may iniligtas siyang mamahaling isda kahapon? E ano naman kung mahal yon? Mas pula pa ba siya sa akin? Pula ka lang naman dahil sa feeds mo. Manahimik nga kayo. Simula nang marinig kong magsalita ang mga to. Naging parang mental hospital na itong aquarium shop imbes na lugar ng trabaho. Sa loob lang ng isang gabi, mahigit 10 kliyente ang tumawag para magtanong kung nag-house call ka raw ba. Mahigit 10. Anong klaseng batang veterinaryo na kayang malaman agad ang sakit ng dragonfish sa isang tingin? Pati ba namang aquarium genius na tumalo sa 3 eksperto? May tumatawag pa sa'yo na tagapagligtas ng mga mamahaling isda. Pero ako lang naman talaga ang nakakaalam ng totoo. Hindi ko naman talaga nalaman agad yung sakit niya. Sino ba naman kasing matinong tao ang magbubuhos ng pabango sa loob ng aquarium? Narinig ko lang naman talaga kasi minumura ko sa ilalim ng tubig ng 8 milyong dragonfish na yon. Ano bang iniisip mo dyan? Gustuhin ko mang magpakumbaba, hindi ko magawa. Ngayon kasi, kapag may pumapasok na kliyente, hindi na nila hinahanap kung nasaan ang boss. Nandyan ba yung Dr. Shen na nagligtas sa 8 milyong dragonfish? Nakita mo na, ikaw na ang star employee natin. Doblehin mo ang bonus ko. Tignan mo muna tong pasyente. Dr. Shen, parang awa mo na, tignan mo naman itong si Xiao Juko. Ano bang nangyari sa kanya nitong mga nakaraang araw? Masyado siyang matamlay at parang laging malungkot. Pakiramdam ko, need-depressed siya. Dati kasi ang sigla-sigla niya kapag nakikita niya ako. Ngayon, panay na lang ang ikot niya. May problema ba sa pag-iisip tong alaga ko? Depressed, mukha mo. Nahihilo lang ako sa kakaikot. Araw-araw ba naman akong nakatira sa bilog na garapon, wala man lang akong makitang ibang bagay para malaman kung nasaan ako. Walang filter yung bilog na garapon, wala man lang kahit anong taguan. Pagdilat ko pa lang, umikot-ikot na ko sa iisang pwesto. Subukan mo kayang tumira sa umiikot na washing machine ng 3 araw. Hindi po siya nade-depress, hindi lang po siya hiyang sa paligid niya. Hindi po yan problema sa pag-iisip. Hindi lang po talaga maganda para sa mga isda ang mga bilog na aquarium. Nakaka-stress po ito sa paningin nila, at mahirap ding panatilihing malinis ang tubig nang walang maayos na filter. Mas mabuti pong palitan nyo ng parihabang aquarium, tapos lagyan nyo ng filter at mga taguan. May problema rin naman sa pag-iisip. Ngayon nga, kapag nakikita ko siyang idinidikit yung mukha niya dito, nasusuka ako. Eh bakit ayaw niya akong pansinin? Madalas mo bang kinakatok yung aquarium? Kumakatok lang naman ako ng mahina, gusto ko lang kasing tumingin sakin si Ching Ching. Ching Ching ang tawag mo sa kanya. Kung 8 beses namang tinatamaan ng kidlat yung bubong namin araw-araw, wala na rin akong pakialam kung anong itsura ng Diyos ng kidlat. Huwag nyo na pong katukin yung aquarium. Nararamdaman po kasi niya yung panginginig. Natatakot po siya. Sige. Hindi ko nakakatukin. Pag-uwi ko, papalitan ko agad ng malaking aquarium. Kailangan din pong laging malinis ang tubig. At saka, huwag po kayong magpapakain ng masyadong marami sa isang bagsakan. Buti naman at may natitira ka pang konsensya. Ingat sa pag-uwi, pero babala lang, medyo paatras na yung hairline mo. Ang mga hayop sa tubig ay maaaring walang moralidad, pero siguradong matatalas ang dila nila. Doc Shen, 3 araw na po siyang hindi kumakain. May sakit po ba siya? Wala akong sakit. Ayoko lang talagang kumain. Hindi po yan isda, pagong po yan. Doc Shen, malala po ba ang lagay niya? Sige, patanjin muna ako. Araw-araw ba naman akong pakainin ng turtle food? Napakatigas nun, parang kinumpres na kusot ng kahoy.
Hindi naman maga ang mga mata niya, at malakas pa rin ang mga binti. Gusto kong kumain ng hipon. Pero huwag mo naman masyadong diretsuhin sa kanya. Wala kasing pera yan. Doc Shen, ano po bang nangyayari sa kanya? Maayos naman po ang kondisyon niya, medyo malamig lang talaga yung tubig niya. Kulang din po siya sa pagbibilad sa araw. Pwede nyo rin pong ibahin yung mga pinapakain nyo sa kanya, pakainin nyo po minsan ng laman ng hipon o isda. Pero huwag po masyadong marami, baka po kasi madumihan agad yung tubig. Ano, akala niya mamamatay na ko. Mas matatag pa nga yung buhay ko kaysa sa thesis niya, eh. Isa pa, sabihin mo sa kanya na huwag niya akong laging inilalabas para lang i-video. Tapos lalagyan pa ng nakakabobong kanta. Doc Shen, may iba pa po ba? Siguro po ayaw lang niya ng laging inilalabas para kuhanan ng litrato at video. Paano niyo po nalaman yun? Gulat na gulat ako at bigla ko na lang na-realize. Hindi lang pala mga isda ang naririnig ko. Kahit anong hayop na nakatira sa tubig. O mga hayop na laging nasa tubig, parang naririnig ko silang lahat. Shenzhou, anong tinutunganga mo dyan? May bago na namang customer. Good news, lumawak ang kapangyarihan ko. Bad news, mas dumami pa ang mga hayop na nagmumura sa akin. Doc Shen, pakiramdam ko po inaabuso yung isda ko. Sinong umaabuso sa asawa ko? Ayaw niya sa kinakapatid kong ate. Duda ko'y palihim niya itong tinatakot kapag wala ako sa bahay. Tulungan niyo ko, hindi na ako makatagal sa bahay na to. May paboritismo sila. Inaabuso nila ko. May nakita ka bang ginawa ang asawa mo kamakailan? Wala naman, pero napapansin kong nagtatago siya kapag may tao. Walang sugat sa katawan. Maayos din ang mga hasang niya. Pinakain muna nila kahapon yung mga koi sa kabilang aquarium. Inuna pa yung mga koi. Nandun lang ako at nakatingin. Dr. Shen, malala po ba? 3 buong minuto silang late bago ako pinakain. Kung hindi yan pang-aabuso, eh ano yan? Wala naman pong malaking problema. Eh bakit siya nagtatago sa mga tao? Wala na kong puwang sa bahay na to. Mas mura pa sa damo yung pinapakain nilang pagkain sakin. Baka masyado lang siyang sensitibo ngayon. Ikaw ang sensitibo. Buong pamilya mo sensitibo. Totoo, hindi siya tinakat ng asawa ko. Sa ngayon, wala naman akong nakikitang senyales na inabuso siya. Panatilihin niyo lang na malinis at maayos ang tubig. Maging regular lang sana ang pagpapakain. Mabuti naman kung ganon. Naiintindihan mo bang ibig kong sabihin? Yung pinsala ng 3 minutong pagka-late. May naintindihan akong isang bagay. Anong bagay? Na hindi palaging totoo ang mga sinasabi nila. Nasasabi sa akin ng mga lamang tubig ang nararamdaman nila, pero hindi palaging katotohanan ang nararamdaman. Anong ibig mong sabihin? Sinasabi niyang ang dami nating arte. Lumalaki na ba ang ulo niya? Kapag hindi nagamit ng maayos ang kakayahang to, hindi ito magandang biyaya. Isa lang itong scam text. Kapag naniwala ka, sira ka. Tapos na ang trabaho niya. Buti pa siya may trabahong tinatapos. Ang swerte talaga ng mga tao. Nakakaalis nga sa aquarium, uuwi naman siya sa inuupahang kwarto. Eh mas masahol pa pala yan sa aquarium. Shenzhou, agahan mo bukas ah. May 2 kliyente na nag-book sa'yo, may dagdag bayad yun. Bakit ba panay pera na lang ang lumalabas sa bibig mo ngayon? Kasi hindi tumatahimik ang mga isda, pero malapit na ang bayaran sa upa. Hay, sa wakas, tahimik na. Nakauwi ka na pala. Magkanong kinita mo ngayon? Paano mo nalamang kumita ko? Pagpasok mo, lalagyan ng sapatos agad ang tiningnan mo. Ibig sabihin may itinatago ka. Nahalata mo pa yun. Wala kang bitbit na ulam kaya malamang sa labas ka kumain. Kumain sa labas at wala pang take-out. Ibig sabihin maraming laman ang bulsa mo ngayon. Sa dami niyan, paniguradong galing yan sa masama.
Magkano nga? 200,000. Bakit ganito pa rin kapangit ang aquarium ko? Isang goldfish ka lang, aanhin mo ang malaking aquarium. Ikaw na patay gutom, aanhin mo ang buhay mo. Ayos pati ba naman sa bahay walang katahimikan? Saka kailangan na palang palitan yung filter. Magpalit ka na rin ng tubig bukas, medyo marumi na Kahapon ko lang yan pinalitan Plastic naman yang halamang tubig na yan. Akala mo ba hindi ko nahahalata? Pwede ba, magkaroon ka naman ng kahit kaunting pangarap sa buhay? Kahapon nga hindi mo pa ako kilala, Talaga ba? Oo, ibig sabihin lang niyan wala ka masyadong dating. Saka, hindi naman nakaka-proud na manalo sa pakikipagtalo sa isang goldfish, no? Ano na naman? Shenzhou, may malaking kliyente. Ayoko ngang pumunta sa bahay ni Boss Zhao. Hindi si Boss Zhao to. Yung koi club doon sa north ng syudad. Koi club? Oo, yung high-end na club. Ano raw ang mga sintomas? Hindi raw kumakain, hindi lumalangoy, at nalalagas ang kaliskis. Ang kutob ng may-ari ng club, may lamason. Naghanap na ba sila ng eksperto? 2 na ang nahanap nila. Ang sabi, wala naman daw masyadong problema sa tubig ngayon, pero palala ng palala yung kondisyon. Nabalitaan ng may-ari na iniligtas mo ang arawana ni Boss Zhao kaya ikaw mismo ang gusto niya. 3 milyong koi, nilason daw. Parang ang sakit sa ulo niyan. Ano, pupunta ka ba? Depende sa talent fee ko. Magkano ba? 50,000, pataas. Go na, Master Shen. Ang galing mo rin no. Tignan nga natin kung aling isda naman ang nababaliw ngayon dahil sa mga pamahiin ng tao. Ay send mo sa akin ang address. Sige ba? Puting suit, may asul na disenyo ng isda Lansheng Group. Ang nagturo pala sa kanya kung paano swertehin ay hindi isang feng shui master, kundi isang tao mula sa Lansheng Group. Hindi ko lang alam kung may koneksyon yung koi club sa kumpanyang yun. Kapag hindi ka pa natulog, mas malaki pa sa akin ang eyebags mo bukas. Goldfish ka lang, hindi ka life coach, no? Tao ka nga, pero hindi mo rin naman maintindihan ang takbo ng buhay mo. Bukas, pupuntahan natin yung sikat na koi na nagkakahalaga ng 3 milyon at nagbibigay raw ng swerte. Sana naman, hindi bastos ang bibig ng isdang yun. Kahit alam kong malabong mangyari yun. Mukhang simple at hindi naman pala masyadong pansinin tong koi club. Dr. Shen, sa wakas dumating din kayo. Pasok po kayo. Koi club ba talaga to? Ginawa naman nilang templo itong aquarium. Yung tungkol kay Boss Zhao. Kumalat na sa buong circle namin yung tungkol sa blood red arawana na yun. Ang bata mo pa pero napakagaling mo. Nasaan po ba yung isda? Nandoon lang sa main pool, tignan nyo muna. Ang kutob ko talaga, may sadyang lamason dyan, Bakit nyo naman nasabi yan? Dati kasi, napakaswerte talaga ni Hang Yan. Swerte talaga, hindi sa nagmamayabang ako,